Hi there mga mahal kong soulmates! Kamusta po kayong lahat? Happy New Year po sa inyong lahat! Welcome to Renzo Tarot Channel. Nandito naman po tayo para pagsamahan ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyong lagi nabangan, sinusubaybayan at pinakamahal Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na lagi nanonood nag-aabang. Maraming salamat po sa inyo, sa ating mga new subscribers, returning viewers. Welcome to the channel. Mag-comment po kayo kapag nakaresonate po kayo. Mag-subscribe po kayo kapag di pa po kayo nakasubscribe. And of course, don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating videos sa pagsasamahan. Special po ang ating reading ngayon sapagkat kukuha tayo ng 12 cards kasi ang gagawin natin pong reading ngayon ay reading sa buwan ng January hanggang buwan ng June 2025. First 6 months or first half of the year, alamin natin kung ano yung mga kaganapan, kapalaran, mga ganap sa bawat buwan na parating para sa inyo. Mga pinakamahal nating nasa sign ng Gemini. Ulitin ko, Gemini, para sa inyong reading na to, alamin natin sa first 6 months of 2025, ano pa ang mga gabay, ano bang mensahe ng universe para sa inyo na dapat nyong sundin or dapat nyong malaman. Okay? Last shuffle and yun, okay, sige. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, bigyan nyo po kami ng 12 cards. Okay, hindi ito yung normal na 10 cards ang kinukuha natin. Ngayon po 12 cards ang kukunin natin sapagkat pagpa-partnerin natin, bawat set ay 2 cards. So it represents bawat 2 cards ng bawat buwan. So that's why 12 cards ang hihingi natin ngayon sa Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 12 cards please para sa aming reading para sa buwan ng January hanggang June 2025 para sa mga pinakamahal naming nasa sign ng Gemini. Kamusta kayo mga Gemini kung mahal? Kamusta po kayo? Pag ganito po ang papakita, binabalik natin ha. Okay, ganyan binabalik natin. So 1, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, dalawa na, 10 pa. 10 cards please for Gemini. So kunin natin to, 4, 8 pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Oh, may nahulog. So 6 na. 6 cards please. 7, Spirit Universe, Spirit Guides, 8. 4 pa. Gemini, 9. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 3 cards please for Gemini. 3 barahan na lang po hihingi namin. Okay. Stay tuned po ha. Wag po kayong alis. 10, 11. Oh. Sige. Yan. 12. Sige. Kompleto na Gemini. I know that you're so excited. Okay. Ayusin lang natin. Bilangin natin. At ilatag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kompleto na. Sige. Shuffle din natin para mas maganda. At pag-partner-partnerin na natin. Okay. For January. Ayan. Para sa February, taas baba po ang partnership ng cards. Okay. March, April, May, and June. Okay, ready ka na ba? Handa ka na ba, Gemini? Sisimulan natin ang yung first half of 2025 reading with your first set of cards para ngayong buwan ng January. Okay? Wow, what a beautiful opening card. 7 of Cups, at the same time Judgment. So what does it mean? January, this January parang nakikita ko na parang ngayon magsisimula ka ng parang ang dami mo nang gustong mangyari. Parang kasi you feel that you need to change. Parang gustong-gusto mo talaga ng pagbabago. That's why starting ngayon, nakikita ko sa mga Gemini, gustong-gusto talaga nilang may something silang simulan, may gusto talaga silang gawin or something on their mind. That's why there are a lot of options you are thinking. Napakarami mong gustong gawin, simulan or subukan. And that is a good thing na binuksan mo na yung isipan sa mga possibilities kasi dati parang closed-minded kayo na parang dito lang ako mag-stick, ito lang yung gusto kong gawin, dito lang ako mag-focus. But now, you are considering other options na maaaring makatulong sa buhay mo. At the same time, Judgment card, this is a reminder for you na ngayong January ay tama na, hindi na itong perfect time or the whole year 2025 Gemini para makinig sa mga sasabihin ng iba or parang look after what
the other people will say to you, it's only you, ikaw mismo ang gagawa ng desisyon, ng paraan, nasa iyo yung bola, ikaw pa rin ang gagawa ng tamang desisyon. Hindi to magmumula sa mga dahil pressured ka sa mga tao sa paligid mo. And I can see here na talagang this is a good thing, January. Marami kang sisimula na i-research, parang mabibisi ang sarili mo this January sa pagre-research, sa paghahanap, pagsisimula na pagiging curious sa mga bagay-bagay with this 8 of Cups. At the same time, dito mo mahahanap talaga yung at least somehow mabubuksan yung isipan mo na ang lawak pala ng mundo, ang rami parang possibilities na maaari kong gawin with my skills. Ganun, Gemini, nakikita ko na parang ngayon mabubuksan talaga yung isipan mo na talagang ang tagal mong nakakahon sa isang belief, sa isang bagay na akala mo yun talaga yung magbibigay sa'yo ng progress for a long time. But now, with this January, your life will be filled with action, or parang mabibisi ang sarili mo sa pag-consider, pag-research sa mga bagay-bagay na maaring gusto mong subukan. And that is a good thing kasi Gemini, ngayon ay parang naging open-minded ka na. Okay, kasi parang nakikita ko, parang you feel na parang although okay naman yung current situation, na parang it seems na parang with 2025 nga, parang with the possibilities na ang daming pwedeng mangyari, ngayon unti-unti mo na rin ni-recalibrate ang mind mo or yung mindset mo na walang masama kung magsusubok din, magde-diversify din ang mga bagay-bagay na maaring gawin. Okay? January is all about laying or considering other options para sa'yo. Tingnan natin sa buwan ng February, Gemini. Okay, Temperance and 3 of Wands. This is all about self-reflection, introspection sa February, parang magbumuni-muni. This is the best time para sa Gemini na balikan or bumalik sa mga past decisions, mga past na mga panahon na gumawa ka ng malalaking bagay. Maaring it's kung nag-succeed man ito or nag-failed, kunin yung wisdom doon na maaaring matutunan mo and you are going to apply in your present situation. Sa February, this is the best time para i-reflect, i-assess ang sarili mo kung hanggang saan ba ano bang kaya mong gawin, because kailangan mo talagang, this is the best time para alamin mo talaga kung ano ang path mo, ano ba talaga yung saan ka magaling, ano ba ang talent mo, for you to utilize it, para gamitin mo na ito kasi parang huli na ang lahat. Hindi 2025 na, the world is very competitive, ang dami ng mapag-iiwanan tayo kung hindi natin upgrade ang sarili natin. Okay, that's why this month of February is the best time for you to assess yourself, reflect, and kunin lang yung mga bagay na maaring matutunan mo at iiwan yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo in the long run, mga limiting beliefs, mga habits na wala namang naitutulong because it causes you ang tawag nito, headache, or parang wala talaga siyang naitutulong in the long run for you. Okay, Gemini, February is all about introspection or self-assessment para sa'yo. Okay? Nasundan ba? And kasi with the Temperance card, it also represents being grounded with your belief, at the same time having the patience, okay, taking things one step at a time. This February, yan yung mga dapat mong gawin, o yan yung mga dapat mong sundin, or yan yung mga kaganapan para sa'yo. Okay, nasusundan ba, Gemini? Tingnan natin sa buwan ng March. Third set of card tayo. Merong Gemini sa buwan ng March na ikakasal. I can see here also paglago ng business, cooperation, collaboration. May makikipag-collab, may makikipag-sosyo, or magba-branch out, mag-open ng panibagong branch ng business. May mag-apply for promotion, may ma-approve for visa, any kind of big celebration sa March. May inaantay ka siguro na malaking bagay sa buwan ng March. Claim it because parating na ito sa'yo. But I can see here, if you're expecting a baby, comes March, there will be a big celebration, there will be a big news for you. Couple here, magiging masaya, may mag-engage, may mag-propose, at the same time may ikakasal talaga. But with this 5 of Wands, I can see here na
It's all about talagang branching off, magbubukas na naman, or parang panganganak, or parang pagmumultiply ng mga bagay na meron ka na ngayon. And this is a good thing, this is a big thing to celebrate for you. Pangawa kami to sa March, napakaganda, magtutuloy-tuloy ang swerte mo, Gemini. This year, kung ang Cancer ay rank 1 para sa akin, Gemini rank 2 ka ngayon sa this year na pinakamaswerte. That's why lumalabas itong mga barahan na to. And I have 3 sets of card. Naniniwala ako na mas marami pang pasabog. Ito pinapakita na talagang merong celebration. Buwan ng March, expect mo ang growth, financially, good health, peace of mind, at the same time, happiness because of this 4 of 1 celebration card. And with this collaboration, cooperation, pagtutulungan, ay mas lalong lalago ang buhay mo in terms of holistically, kaperahan, good health, okay? Tingnan natin sa buwan ng April. Oh, diba? Sinabi ko sa iyo eh. Oh, lumabas yung Wheel of Fortune. Roleta ng kapalaran, swerte, pangalawang pinakamakapangyarihang card dito sa deck na to. So sa April, sabi ko nga magtutuloy-tuloy talaga. April, there will be a major surprise for you. May malaking jackpot na parating. At the same time, this 6 of Swords represents pagtalikod, pag-iwas, pag-alis sa isang sitwasyon na hindi nakakatulong. Siguro talagang tuluyan mo ng tatalukuran tong bagay na to, or aalis ka sa isang hindi healthy na environment na nag-cause sa'yo ng talagang depression, anxiety ng mga nakaraang panahon. That's why talagang you will say to yourself na tama yung decision na ginawa mo, na tuluyan mo nang iwan yan, break off, cut off, or whatsoever, or paglipat ng trabaho. Basta kinonsider mo ngayong April, i-consider mo muna ang sarili mo na matulungan in terms of toxicities na mga nararanasan mo sa pag-cut off sa kanila. And with this Wheel of Fortune card, congratulations Gemini. Sabi ko nga talaga napakaswerte nyo. Comes April, there will be a major upgrade sa buhay mo in terms of luck. Okay, luck, swerte, everything, pera, good health, business growth, career, long-term goals, everything ay papabor sa'yo na April. Talaga magiging magaan ang pasok ng pera, magiging magaan ang takbo ng buhay mo sa April with this Wheel of Fortune card. Congratulations. Basta tuloy-tuloy lang dito sa 6 of Swords. Pag-iwas, pagtalikod sa mga bagay, sitwasyon na hindi naman nakakatulong sa'yo, bagkos ay nagkokos lang ng sakit sa ulo or problema para sa'yo. Okay? Sige, wow, ang ganda naman ng March and April. Tingnan natin sa buwan ng May. Gemini. Okay. Oh, 9 of Swords and 9 of Pentacles. Wow, very synchronized. Parehong 9, ha? Okay. Sa buwan ng May, kasi ito kaperahan, at the same time, ito is sleepless nights. Mag-iingat, ha? Sa May, parang katulad din to ng reading ko sa Cancer, na advice ko sa May, huwag maglalabas ng pera. Okay? Gemini, I can see here, maging maingat sa pera, sa savings mo. Baka mamaya ma-overwhelm ka, magpautang ka, baka mamaya may lumapit sa'yo na parang nakakaawa, na sobrang papaawa, nangangailangan ng tulong mo. Yes, tumulong ng konti, pero huwag yung malakihan. Kasi I can see here na nagkakaroon ka ng depression or anxiety, mag-aapektuhan ka nito kung gawin mo to or bumagsak ka. Kasi baka maubos, ma-drain yung pera mo ng mga ipon. It's because maaring mayroong scam na mangyari, panloloko, comes May. That's why mag-iingat, wag na wag please. Any kind of transaction, pagbili ng bahay, pagbili ng sasakyan, pagpapautang, pagbubukas ng business sa May, any kind na palabas ang pera, wag na wag mong gagawin. Pagpaliban please, kasi may sleepless nights, kaya no, para silang 9 at the same time, synchronize sila, sabihin may kinalaman sa pera. Huwag gagawa ng any major move sa May na may kinalaman sa pera, kasi talaga magkakos ito ng problema para sa'yo. Sakit ng ulo, hindi ka makakatulog sa darating na panahon. Babalik ka na naman sa scratch, Gemini. Nako, sayang ang mga oras panahon na ginugol mo para makapag-save ka ng pera kung mawawala lang din or bigla lang mapupunta sa mga manloloko or sa mga taong ungrateful na mangungutang tapos hindi na ibaba. Di ba sinabi ko sa inyo, applicable to sa lahat ng zodiac signs, the whole year 2025 kung posible, wag magpapautang, walang makakabalik na pera. Kasi year 9 tayo, 2 plus 0 plus 2 plus 5 sa numerology is 9. 9 is pagtatapos, completion. Okay, 1 to 9 tayo. So, 9 pagtatapos. Next year, 2026, 2 plus 0 plus 2 plus 6 is 10, 1 plus 0 is 1. Bago magsimula sa 1, kailangan
magtapos muna sa 9. So that's why this year of 9, 2025, ang daming magtatapos, ang daming mga mababankrupt na mga companies, ang daming mga gobyernong mababagsak, may mga mapapatalsik. Yan ang nakikita ko because of completion. That's why, kung anong meron ngayon, this 2025 advice ko lahat sa mga kaibigan ko, sabi ko, mag-ipon, huwag gagalawin, huwag maglalabas ng pera. I-prepare ito para sa next year, sa Year 1, 2026 kasi panibago scratch. Okay? Sige. Yan ha, may bonus numerology pa kayo. Tingnan natin sa buwan ng June 2025 Gemini. Wow! Strength 8. Okay, strength card or 8th number, the same time 7. 7 of Pentacles. So, kailangan mong tatagan ng loob mo sa June. Kailangan mong, what is this? You need the courage. At the same time, you need to be vigilant. But this strength card will give you the courage. Mag-alalakasan mong loob mo sa June kasi baka mamaya magkaroon ka ng konting difficulty in terms of finances. Baka mamaya you think, mag-overthink ka. Baka mamaya akala mo katapusan na naman. Kasi parang dahil sa ma-overwhelm ka sa mga gastusin or sa mga dapat mga asikasuhin. Baka mamaya you think, mag-back to zero ka, no? Ayan, nakikita mo. You will find ways. Makakagawa ka ng paraan. Masusolusyonan mo kung ano man yung poproblemahin mo sa June na may kinalaman sa pera. Makakagawa ka ng paraan. With this strength card, tutulungan ka ng universe comes June na ma-overcome lahat ng problema mo. Lalo na kung may iniisip ko may problema ka sa kaperahan. Ma-overcome ito. May mga taong lalapit sa'yo with this 5 of Wands. May tutulong sa'yo. May mahihingan ka ng tulong. Don't worry because Gemini, you're the luckiest, second luckiest this year. Ma-overcome ang lahat at the same time. The universe will give you the strength, lakas ng loob para malagpasan ang lahat ng mga hamon sa buhay. Okay? Naway malinaw, maliwanag ang inyong reading Gemini comes January to June 2025. I'm praying na maraming nasa sign in Gemini makapanood ito ngayon. Kapag may kakilala po kayo, kaibigan, kamag-anak na mahilig rin sa tarot reading na hindi pa po nakakapanood dating videos or hindi pa member ng ating channel, don't forget or don't hesitate to recommend our channel. Maraming salamat sa inyo. Kapag hindi pa po kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe. Mag-comment po kayo kapag nakaresonate kayo and of course, i-click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos na i-upload. Maraming salamat sa inyo, pinamahal kong soulmates. Nasaan man ka ngayon naroon, sa anong panig kayo ng mundo naroon, anong ginagawa nyo, anong oras man ngayon dyan, mag-iingat kayo lagi. Pinakamahal kong soulmates. God bless us all.